Bakit? Sir, orling na, sir. Ha? Uling na ba? Oo. Kala ko bukas pa shoot. Cut mo na, bukas pala. Wag. Nagbibiro mo, nagbibiro mo. Mainit ulo niyan, talo sa darts. Hindi na nalo sa darts yan. Hoy! Oh. George! Sa 1-on-1, 4-1. Sir, gagamitin natin yun sa shoot, sir. Ah. Yung kinakain. Ito? Opo. Dahil pa naman, oh. Eh, sir, ito rin, lumalaman din. Pero props ba to? Opo, sir. Paano ngayon yan? Throw kayo ba? Iba kasi ang gagana-gano yan. May sarili akong paraan ito. Diba? Sir, tika may itsura na kasama mo, sir. Gago, efficient yung isa sa mga nauuso ngayon sa mga short form video applications ay ang Alaskan King Crab. ulit tayo. Isa sa mga nauuso sa mga short form video Yung ano po, applications. pagbibigay ng sahod sa mga empleyado. Ulit tayo ha, last na to. Damot ang p***. Isa sa mga nauuso Bakit sa... kami di? Ha? Nag-rolling na kami. Oo. Grocery daw, grocery. Isa sa mga video na uso ngayon sa mga short form video applications and websites ay ang pagbabalot ng chichirya sa kanilang fried chicken. Mainly ang ginagamit nila ay ito. Ito yung ginagamit nila. Cheetos sa binabalot nila sa fried chicken in place ng breadcrumbs, breading o kung ano man. Ginagamit nila doon flaming hot pero ito yung nabili. Okay lang naman yan. Ngayon, itong bagay na to ay hindi naman yan bago. Yan ang magandang bagay sa social media. Yung mga bagay na nakalimutan na natin from years past. Nababalikan natin. Nagkakaroon ng panibagong surge in popularity. Nalaman ko nga pre, kagabi lang, na alam mo yung Le Creuset. Yung mamahalin na kaldero, pre. Nalaman ko, sobrang lumang kumpanya na yan eh. Di ba? As in, lumang-luma na talaga. Pero talagang nagkaroon lang sila matinding resurgence yung pandemic kasi lahat gusto mag-bake ng sourdough. Parang ganon. So, yung mga ganong bagay, di ba? Na, yan isa sa magandang dulot ng internet eh. Yung mga pinaglumaan ng ideas, nare-refresh, bibigyan ng panibagong perspective. So ngayon, susubukan natin yung bagay na yan. Ito nga lang ang naging problema ko. Ang nai-prepare namin ng manok dito ay quarter leg. Usually, ang ginagamit doon ay breast fillet. Kasi maninipis siya. Kasi nga naman, kung isipin mo, marami nang nakalagay na flavorings, siguro konting tamis na maaaring masunog sa prito. Kasi matagal natin ipiprito to eh, di ba? 11 minutes nga. 11 minutes nga yan, di ba? Kahit pa ganun, subukan pa rin natin, di ba? I mean, mas masarap naman talagang kumain ng, natin, quarter leg. Di ba? Kasi may butok na, ganun mo yun, di ba? Oo, ganun ako. Paano ka ba kumain? Grabe ah. Eto, medyo nakalinya to doon sa bagay na noon pa namin gustong gawin, pero medyo iba rin. Gusto ko sana magkaroon dati ng content na the study of breading. Kumbaga, alamin talaga natin kung ano yung perfect na ratio ng breading, ano yung mga starch na dapat gamitin. Pero eto, ibang level na to eh. Kasi ready-made product na to eh, di ba? 99 na yan. Ha? Max level na, 99. Anyway, bago patuloy ang uminit ang ulo ko, simulan na natin yun. Meron kami manok dito na naka-brine, pare. Ang brine na... Sorry, sir. Hindi ko lang mapigilan, sir. Ano yun? Kobe. Sir. Hindi ko ba natin tutuluyan yung p*** yan? Kailangan nating magpakita ng compassion sa mga employee. Hanggat wala naman yan sa ground for termination. Para pag sinaktan ako. Aray! Sinaktan ako! Anyway, itong manok namin ay binray namin sa 1 liter ng water and 70 grams ng Knorr chicken powder. Kung gusto yung gumamit ng asin, 50 grams ng asin. Lagay natin dito yan. Ano to, pwede to hanggang siguro isang araw, pero pag lumampas na baka masyado umalat na. Kasi maraming paraan para ipadikit mo yung breading. Pero tingin ko, gawin na natin yung butter dito itself. Ilagay na natin dyan yung harina, itlog, tapos saka na lang natin ilagay sa breading. Kinaka. Turo. Isaksak mo. Be, isaksak. Huwag ka nang mangialam. Nag-aaral magluto yung tao eh. Saksak mo. So hindi ko na alam kung gaano karaming manok to, pero lagyan natin siguro ng 4 na itlog. Pwede to isausaw nyo pa sa butter, pero pwedeng nandyan na mismo. 4. Lagyan natin ng all-purpose flour, cornstarch. Tansyan nyo na kung gaano karami. It's up to you, pare. Tapos, tubig mula sa aking aqua glass. Lalamputakin lang natin yan. Hanggang mag-form siya ng butter. Again, pwede kayong gumawa ng bukod na... Ay, sumasawsaw yung ano. Pwede kayong gumawa ng simpleng butter, yung isasawsaw nyo doon. Pwede yun, pero ganun din naman eh. Ito ang pagpipirituhan natin. Cast iron, and sa gagawin natin ay deep fry. Ito hindi to instructional video. Ito ay eksperimento. Kasama kayo, sabay-sabay tayo matuto, di ba? Dikdikin natin to. Yung mga nakikita ko nag-food processor eh. Magdudurog ka ng chichirya, duduwi pa yung food processor mo, di ba?
Alvin, pahinga ng unang chichirya. Huwag to, bawas na to eh. Hindi, sige, ito. Wala ka ba? Oh, who's there? Who's there? Knock knock. Who's there? There. Cheetos. Cheetos who? Cheetos. Cheetos sa puso ko. Pwede ba yun, sir? Nakakalungkot yung kakorner ng joke ang po. Paano nyo dudurugin? Bahala na kayo, pero ako, ito yung gagamitin ko, stretch stick ni Goku. Pero pag hinimas mo yun, nakahaba yan, no? Okay na to. Hindi masyadong durog. Check nga natin yan. Sana talaga maluto na maayos to. Bago siya masunog. Testing lang muna, baka magkulang kami ng manok eh. Isang drumstick tsaka isang thigh. Ito munang thigh. Check muna natin kung didikit ha. Ititreat natin to as breadcrumbs. So yung mga wet hand, dry hand method, noong parati na didiscuss, pwede natin i-apply dito. Ano, sa TikTok gumagana, sa akin hindi. Diba? Mukhang okay oh. It just might work. Parang nga pwede na yan. Sige oh. Sige oh. Grabe naman 20 min! Takar 50 lang ipupusta ko, 20 min naman yun sa'yo. Cheetos. Okay. Next, drumstick. Hugas lang ng kamay. 11 minutes. 11 minutes. Magic number. Oo. Temperature dito, dapat tingin ko kung naparod yung diniscuss natin, yung kitchen tips, dapat moderately low lang, prito niya. Kasi may mga additives sa'yo. Keso, pre, masusunog yan kapag mataas yung temperature, di ba? Tsaka, isa pa doon, kapag masyadong malamig naman yung mantika nyo, baka kumalas yung breading. Pero kung makikita nyo dito, ayan may umangat na konti lang. Konti lang, karamihan nakadikit pa lang. Ayun, eto, wag nyong gagawin tong gagawin ko. Masyado kayo na-excite at sisilipin nyo. Uy! Uy! And yun nga, kung meron kayong cast iron na ganito, mas maganda pagpirituhan nyo kaysa wok kasi tingin ko, mas magbe-benefit to kung hindi nyo masyadong gagalawin. Kapag wok ang gagamitin nyo, baka masunog yung puwet niyan. Ayaw natin na sunog ng puwet par. Hindi ako, yung puwet ko sunog pero okay lang sa akin eh. Yan ang pakita mo nga dito kung paano na-expose yung puwet ko. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po scripted yan. Hindi talaga. At dala-dala ko pa rin po yung traumang ginawa sa akin ni Alvin. Hindi talaga scripted yun. Wala kang brief nun eh. Par, ang ganda. Thank you po. Wow. Di ba? O, di ba tama yung sinabi ko? Mukha siyang mga manok sa Korean restaurant. May sinabi ka ba? Wala, hindi ko narinig. Pero ang ganda. Hindi siya nasunog tulad na inaasahan ko. Hindi na siya ganun katingkad. Pero kapag nakita mo, parang, wow, ano yan? Right after, tanggalin nyo agad yung mga miss-miss na yan. Bakit po, miss? Sa loob ng jeepney? So ngayon, usually, di ba, pagka tinitikman natin sa dulo pa lahat. Pero para hindi ako maumay. Tama. At saka para maano natin yung maximum na lutong niya, tikman na natin to ngayon. So bago natin tikman yan, naganda na agad ng ketchup, di ba? Jerome, slow ka muna ng konti, tapos tikman na natin to. Okay, ang masarap na manok ay dapat masarap ang labas. Parang tao yan. Dapat pleasant ka and mabait ka rin. Okay. Alam mo yun? Okay. Yung approach mo sa tao, pleasing, pero yung kalooban mo mabait din. May naririnig ako dating restaurant daw na masarap lang daw yung labas pero walang lasa yung loob. Hindi ko personally natikman yun, pero may mga comment na gano'n. Actually, naging comment din sa akin dati nagluluto pa ako sa resto. Yung honey fried chicken ko daw. Pre, ang tigas sa mukha nun. Kakilala yun. Mabas ako galing kusina. Mag-iossi ako eh. So, dan ako dining. Sinigaw niya. Sabi niya sa akin, Chef, ba't nyo naman yung fried chicken mo? Sa labas na may lasa, yung loob wala. Ginanon ako. Maldita talaga yun eh. Maldita. Oo, babae yun. Pero okay na, nakamove on ako. Hindi, pero ito, masarap yung laman ng manok natin. Siyempre, simple lang naman magpasarap ng ng manok. Iba-brine mo lang naman di ba? Tama. Na makamawis pa sa sobrang juicy, di ba? Tapos yung labas, masarap. Sabi na Alvin kanina, hindi mo ba tinimplahan yung yung butter mo? Ay ko, hindi na. Kasi chichirya yung mga ilalagay natin dyan. Yung chichirya, may lasa yan, di ba? So yung butter natin, parang naging pandikit lang siya. Tama. Hindi talaga siya matabang. Nagets ko kung bakit nag-viral to. Ikaw, nagets mo ba? Hindi pa nga eh. Gusto mo mag-gets? Sa susunod na episode, matitikman ni Alvin yung mga manok natin. Tara, tikman mo. Oh, wag ketchup. Sasapakin kita, wag ketchup. Kakaibang parang. Masarap, no? Masarap siya. Buti na lang di matitikman ni Ian. Kuya Ray! Kuya Ray! Gagawa kita. Kuya Ray! Oy! Oy!
Tama na, Alvin! Tama na! Nasisira ang pamilya natin sa ketchup! Halika dito, Ian. Cut mo na, kunyari lang pinatikin. Huwag niya, put yan. Dito. Yan. Eh, kumakain naman siya ng put eh. Sumabit sa brace. Ako sumabit sa brace. Nasaan Cheetos ba? Ang lalapit. Bumalik ka na nga doon. Kamusta? Sarap. Hindi siya lasang Cheetos na. Hindi na siya lasang Cheetos. Nag-iba talaga yung lasa niya. Ay, naisip ko, mabebenta mo pa kaya to as Cheetos o fried chicken kung hindi na siya lasang Cheetos? Masarap siya. Oo. Pero hindi na siya lasang Cheetos talaga eh. Hindi ko alam kung sacrilege ba kapag ginawa mong gato ang Cheetos. Kasi ang Cheetos, sinatambal yan sa Netflix, pare. Di ba? Lalo na kung papanoorin nyo ang Shake, Rattle, and Roll na lalabas ngayon. Ewan ko, pag lumabas yung video na to, pre, baka nakalabas na yung Shake, Rattle, and Roll, di ba? Dati, sinihan nyo lang mapapanood. Ngayon, pati sa Netflix na. Netflix Nasa all Netflix. over the world. All over the world, pare. Translate nung ano mo. Kunyari, napanood ko sa Czechoslovakia. Yung bastusan na. It's rudeness time. Ganun yun, pare. Di ba? Emot, pare. Sorry. Emot, pare. Tulad ng emot. Hindi ko alam. Kasi, hindi ko alam kung masarap to pag ginawa mo dito. Pero kasi ito mismo, masarap yan, di ba? Oh, paano natin malalaman yan? Simulan na natin yan. Amoy ng kabataan natin. Ano yun? Nag-text ako eh. Nag-text ka. Wag mo! Durugin na natin to. Pero bago natin durugin, tikman muna natin yan. Nagbago na lasa. May control na ako sa sarili kong buhay. Okay, so durugin na natin to. Ito medyo kinakabahan ako. Wag po. Hindi kasi medyo may tamis siya. Siya ng konti. Baka masunog, di ba? Kasi ito medyo papowderin ko talaga ng matindi to. Ay, oo nga, yung bigay ni Chef Arby. Oo nga, kunin mo nga yung George. After 1 year mahigit, magagamit na. Hindi, tutulungan kita. Promise. Benvay Villeneuve. Sino katapat ng Mordred na to? Earthshaker. Ayan, okay na agad, di ba? Okay na, ang bilis. Oo. Vin, ikaw naman. Ako naman. Oo, nahihirapan na ako eh. Kapagod ka na? Sabay tayo. Hindi, magdikit yung kamay natin. Imot powder, ang sarap. Of course. Hindi na gawala. It's made of vegetables. Malunggay and dahon sili. Your favorite. So tulad nung kanina, ganoon lang din yung gagawin natin. Natin dyan. Yung isang balot ng Tommy, parang sakto lang siya para sa 2 pirasong manok. Yan, no? Oh. Diba? Tama. So, maganda yung suggestion ni Alvin. So, mamaya, kapag natikman namin lahat, magbibigay kami ng ranking kung ano yung pinaka nagustuhan namin or kung ano yung mas gagawin namin ulit. Salang na natin to. Yan. Ang una natin titingnan dito kung gaano karami bang Tommy ang kakalas. Ay, medyo dumadami nga siya. Sige, pero balikan nyo ako dito mamaya kapag naluto na siya. Sana lang hindi siya masunog. That is horrible. Diba? May namumukhaan ako dyan. Mukha siyang yung spicy ng KFC. Yung malutong. Oo. Ngayon, eto, mas evident yung problema dito. Dito kasi medyo kita lang pero eto kitang-kita. Ayan o. Medyo huhubad talaga siya ng konti. Ang teorya ko dyan, medyo mas dense siya. Wala naman siya hangin-hangin sa loob eh. Hindi tulad ng Cheetos na parang siyang malutong na sponge. Di ba? Parang may sa loob yun. So kapag yung Cheetos dumikit, lalo durog na, dumikit dun sa basang butter, kakapit talaga siya. Yung Tommy, hindi masyado. Pero tingin ko decent pa rin yan. Decent pa rin yung kapit niya. Oo, maganda. Medyo mas delicate lang talaga siya ng konti. Mas mag-iingat lang kayo sa pag-handle sa kanya. So, feeling ko, on a business perspective, kapag niluto mo siyang ganyan, kapag in-overload mo yung fryer mo, medyo mahihirapan. I mean, hindi naman talaga dati in-overload ang fryer, no? Isang balot ng Tommy, parang naka 2 piraso lang tayo. Naka 2 piraso tayo, di ba? So, ipaplato lang namin to. Tapos, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna, konti lang. Para akong hinampos sa bungo, pero sobrang lutong. Pero parang matabang. Pa natin yung laman. Kasi yung laman sure na malasa. Baka mabuhat.
Okay. Ganun pa rin. Medyo matabang yung yung coating. Tulad nga nangyari kanina, hindi siya lasang Chicheria. chicherya na. Oo. Pero may binigay ba sa ibang lasa? Kung ikaw kumpara mo yung kanina, Hindi eh. May lasang iba. Hindi, wala talaga yung lasa ng Tommy. Sa Cheetos din naman, wala na yung lasa ng Cheetos eh. Ang problema dito, hindi siya meant na gawin sa gantong bagay talaga. Kasi pag nakakumpol, medyo matigas siya ng konti. Although, kapag juicy yung manok, tapos nabasa yung breading, tapos nginat-ngat nyo, parang may lumalabas na lasa. Diba? May nakuha ko medyo makapal na na breading, na parang hindi masyadong naluto yung gitna, yun lasa mo yung Tommy. Parang ang kumagat ng pamintang buo sa sa adobo, biglang pagkagat mo ganyan may sumingaw na lasa. Parang ganon. Okay lang siya. Okay lang siya kasi mura lang ang Tommy. I mean, kumpara mo sa Cheetos, 'di ba? Siguro dito kaya ko sabihin na mas masarap yung Cheetos. Halika dito, tingnan mo 'to. 'Di ba oy, ayos lang siya eh. Masarap kasi yung manok natin eh, kaya nadadali. Pero hindi katulad kanina na may sipa agad talaga. there's a kick. O para si Warang eh. Hindi natin kailangan madismaya dito. Kasi nag-eksperimento nga tayo Tama. dito. Gagawin natin yung susunod na chichirya natin at yun ay... Cut mo muna yan. Ang next na chichirya natin ay... Mr. Chips. Pare, ang Mr. Chips, kaya ito yung sumunod namin kasi ito yung nasa pagitan. Para tong pag nag-asawa si Tommy tsaka si Cheetos. In the sense na cheese flavor siya, pero yung structure niya parang Tommy. Okay, parang humina yung lasa ng pagka-cheese niya sa pagkakaalala ko. Lasa na lang siya mais. Hindi ba? Ganito ba talaga lasa niya? Okay. Dahil nga parang parang Tommy yung structure nito. Feeling ko, ganun din yung magiging style ba ng breading niya. Yung medyo delicate ng konti. Sige, ganito. Ganito. Dahil parang Tommy nga lang yung structure nito, gawa tayo ng ibang approach dito. At talaga, durugin natin ng matindi dito. Really intense grinding, pare. George, ang awit ako. Tulungan mo naman ako. Tumingin ka sa akin. Tapos, para ma-ensure natin na rogdong-rogdo talaga, halain natin. Yan. Medyo parang konti nga siya. Sige pa, may isa pang ilan ba Mr. Chips natin? Dalawa lang. Meron pa dun. Ay, hindi. Wag. Hindi ko na sasalain. Masyadong tatagal, pero dudurugin ko na lang siya ng matindi talaga. Ay, hindi. Iba naisip ko dito. Kasi magiging parang Tommy lang to eh. Isama natin sa butter. Technically, basa siya. Pero gano'n nga gawin Yun. natin. Oo. So, kuha tayo ng Thai part natin. Tapos damihan natin yung butter. Like a criminal undercover. Wala bang bago? Wala bang kantang ibang butter eh. Yun pa rin eh. Haluin talaga natin siya kasi babasa. Iba talagang lalamutakin natin sa kanya. Gagawin natin butter to. George, pasuyo nga saglit. Push mo to dito. Okay na. Kasi tutumpok natin na ganyan. Naku, feeling ko hindi kakapit. Ako meron isip. Ano yung isip? Sige, dagdagan natin ng tubig. Kung kailangan pa, dagdagan natin ng harina. Pero kailangan kumapit siya eh. Iniba ko yung style bin kasi magmumukha lang itong parang Tommy kanina eh. Sige, subukan natin kung didikit to Kung hindi, ay charge it to experience. Pero dito, lumabas yung amoy mais. Amoy na amoy ko yung mais. Pwede na yan. Natin dyan. Hopefully, kumapit siya, tapos tingnan natin yung resulta. Parang nagka-armor pre, diba? Mukha siyang buttered chicken. Well, technically, kasi buttered din yun eh. Hindi, sorry. Umuo nga ako sa'yo eh, Umuo nga ako sa'yo eh. Hirap sa'yo eh. Hindi, Pero ayan, kakaiba yung naging itsura niya and honestly, mas prefer ko tong bagay na to kesa dun sa tinomi lang natin siya. Kasi magtotomi lang din siya eh, di ba? At least, kung meron nag-iisip sa inyong gumawa ng ganito, ginawa na natin, di ba? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, stoma ka muna, konti lang. Tama, matabang yung breading. Makapal na siya and matabang pa. Eto gusto ko na sabihin na hindi nagre-reflect dito sa ginagawa namin yung sarap ng chichirya. Kasi hindi naman ginawa yung chichirya na yan para gawing breading ng lintik na manok eh. Ginawa yan para kainin ang ganun lang, di ba? Hindi para ganito. Pero yun nga, medyo matabang nga siya. Kasi ang mali natin doon, dinagdagan pa natin ng tubig tsaka harina para mag-iba. Sama mo yung sama mo to. Wala ka nakuha ang breading. Di ba? I mean, ang kapal niya na nga, ang tabang niya pa. Masarap nga yung manok kasi namin kasi nga, nga siya eh. Naka-brine nga siya sa Nor Chicken Powder. Pero yung breading, yung kamay ni Ami di talaga. Ako nag-brine yan! Ako lang, walang iba, di ba? Pero yun nga, medyo ito yung natin. Medyo olats. And, ewan ko, So sa ngayon, siya ang nasa
bottom Lower tier. rank, Bottom tier to, oh. Pero kasi, pre, yung mga susunod nating chichirya, pre. Eto, baka ina-expect nyo, puro chips na ito nadudurog. Yan, pa. Yung susunod namin chichirya, ibang klaseng flavor, ibang klaseng structure, pare. So, eto, medyo nag-expect ako ng maganda dito. Kaya, gawin na natin yun. Sir, ano nangyari sa'yo, sir? Medyo tumakasakit yung ulo ko. Hindi ko alam compression eh. Ma'am, ganda mo naman. Parang kailangan ko ng personal. Lagot. Lagot. Ganyan lang yan. Oh. Kita mo, meron na kami panganay. Sakit sumakit bigla ulo ko. Pero wag kayo mag-alala, tatapusin pa rin natin ang siyot, pare. I love you, anak. Ito sa mga kapwa ko dyan na may anak na medyo gantong edad, may tuturo ko sa inyo. Pakita ko sa kanila. Oh, pogi, oh. Pogi. Sa mga tropa ko dyan na may gantong edad na anak, tuturuan ko kayo, kung tawagin ay shuffle. Ganito yan. Hindi, baba mo muna yan, anak. Look at the camera closely. Okay, look at this only, ha? Only this, ha? Only this, ha? Focus, okay? Focus. Focus, ha? This is for the vlog. Yun ang shuffle. Parang walang nangyari sa kanya, pero kasi meron akong biniti na step doon. Kailangan yung daliri mo, galing muna sa kung saang lugar ng... kung ano ba? Kung saan galing yon, kayo na bahala doon, di ba? Ako, sinusokso ko yan sa baby powder. Yeah. Sa alkansya. Ang susunod natin, chichirya ay... Ang dami vinegar pusit. Ang fried chicken namin dito, yung wala pang Ninong Ray. Ano ang timpla ng fried chicken namin dito sa bahay? Lagi mo sinasabi masarap ang fried chicken namin dito. Ano ang timpla namin sa fried chicken? Patis, tsaka kalamansi. Tsaka, may bawang yun. May bawang. Oo. Pero ang main talaga doon, yung kalamansi. Alam naman natin na masarap yun. Hindi naman yung bago sa atin. And kapag pumasok yung kalamansi, sa laman ng manok, kunyari ko, yung manok ko, yung kalamansi, pasok na pasok yan, di ba? Ang sarap nun, di ba? So, maganda ang kombinasyon ng asim at manok, di ba? Kasi masarap nga ang fried chicken, sinasawsaw din sa suka eh. Sarap yun, gusto ko yun. So, di pre, lalo pag yung Pinoy fried chicken na walang breading, maalat lang. Oh, pre, masarap yun. Eto, magiging maasim yung breading natin. Kung magandang bagay man yun, hindi ko alam. Kaya susubukan natin yan. Yan kasi yung puset, pre. Tentacles niya yan. Yung pang... Oo. May... Yun. Dati pa rin natatanggal yan. Isa-isa. Ayan, no. Parang masumina yung asim niya sa huli kong naaalala. Okay. Ganda, Ganda ng tunog, Pero, sakit ng ulo ko, George, ano nangyari kay George? Nakita na natin yung kahinaan ni George. Mababal yung si Display. Ngayon, etong vinegar pusit, feeling ko para lang siyang cropek. Na iba lang yung form niya. Ayun, dati kasi, pre, mas pag dumadaan ako sa monumento, may kanto doon. Tapos, meron siyang, balot penoy. Mga tokneneng, ganyan. Tapos, typical na merong pipino tsaka sibuyas. Pero alam mo kakaiba sa kanya, may durog na ganito. Ang ganda nun, ang ganda nung bagay. So, sobrang liit na addition, pero para sa akin, ang laki-laking bagay niya. Naaalala ko yung nangyari sa kanya kapag nababasa siya. Namamaga siya. Like, nagiging pasty. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari dito, di ba? Pero ang ginawa ko tuloy, nag-iwan ako ng medyo malalaking chunks. Okay, pwede na natin gawin to. Maganda pakiramdam ko dito sa bagay na to. Ito ba talaga ang gusto mo? Sigurado ka ba? Nabiling niya. Nung nadurog siya, parang nabawasan yung asim niya. Tinataktak lang naman yung asim sa labas niyan. Ngayon, nung nadurog siya, kumalat na yung asim sa labas, tapos medyo humina siya ng konti. So, sana maging maasim pa rin siya. Uy, maganda kapit Ganda balot Parang... Diba? Parang close, Tama. Parang plus. May gagawin akong kakaiba dito ngayon para lang ma-ensure na mas kapit siya na dapat kanina ko pag ginawa do sa ibang ginawa natin. Tulad ng ginagawa natin sa normal na manok, pastay lang muna natin siya dyan. Hayaan nating mas kumapit habang pinapainit natin yung mantika natin. So, balikan nyo ako. Maya-maya, sana hindi na masakit ang aking ulo. Yeah. Judging sa kanyang performance ngayon, parang kakapit to. Hindi masyado marami yung lumutang di ba? Tira mo yan. So far, baka vinegar pusit ang pinakamaganda pagdating sa sa itsura, sa appearance, no? Ayan, actually, kita mo talaga yung vinegar pusit. Tapos kahit yung mga durug-durug, I guess you're wondering where I've been. Napakanta tuloy ako, sobrang ganda, di ba? Itsura-wise talagang striking siya. Ano yan? Sasabihin ng mga customer mo, ano yan? Ano yun? So, tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. Baka wala kayong b-roll footage, walang pag-i-slow mo si Jerome. Pasayawin mo na lang ako, Ben. Para may,
ng lahat ng chichirya ang ginamit natin ngayon, kapag naluluto siya, nag-iiba yung lasa niya. Sa kaso ng vinegar pusit, no? Sa kaso ng vinegar pusit, parang wala pa na siyang ibang lasa, kundi asim. Eh yung asim, nag-dissipate na dahil sa init. So ano yung lasang natira sa kanya? Wala. Halika nga dito. Masarap siya, malutong. Malutong. Pero nag-vinegar pusit ka pa kung hindi mo malalasahan yung vinegar. Alam mo yun? Again, masarap yung manok natin. Brined kasi yan eh. Wala nang ikasasablay dyan, di ba? Maganda sana yung ano niya, texture niya. Kasi parang may kulang. Pero nga sa aqua glass niya. Kasi ina-expect ko yung vinegar pusit na masarap eh. Kasi masarap siya as chichirya and para siyang Cheetos. I mean yung structure niya kapag dinurog. And kapag kinakain mo rin, alam mo yung dumidikit-dikit sa ngipin mo. Halos pareha silang ganun eh. Pero kapag niluto mo siya, wala pa rin. Nahihirapan akong tanggapin itong pagkatalo na to. Na yung vinegar pusit kasi yan yung manok ko dito eh. Sa laban na to eh. Yan yung Cheetos kasi pre, hindi mo na iisipin kung masarap ba yan o hindi. Kasi, putya, nag-viral nga yan eh. Ito sa atin, eksperimento to sa mga local na chichirya natin. Ang manok ko talaga dito ay vinegar pusit. Pero, wait lang. Sulit yung vinegar pusit sa 10 piso tapos makukuha mo yung, Marami pa eh. Doon sa vinegar pusit, siguro makakagawa ka mga, realistically, mga 5 manok. Magagawa mo yon. Pero siguro, dagdagan nyo ng konting timpla sa labas, naging vinegar powder kung may mahahanap kayo para bumalik yung pagka-vinegar pusit niya. Kasi mas maganda pa yung texture nito kaysa sa Cheetos eh. Pero yung lasa lang talaga medyo disappointed ako. Pero may pag-asa pa ako, pre. Kasi yung huling-huling chichirya natin, par. Ito yung siguro pangalawang taya ko. Kasi paborito ko to kapag nasa labas or even kahit nung bata ako. At ito yung bagay na maririnig nyo kapag may bisita kayo. Kung ano yon, kato mo na yan. Hindi, wala naman chichirya ng tao po eh, ha? At ang chichirya na yon ay, pare masakit na ulo ko, ha? Asawa ni Marian? Ding Dong, pare. Ding Dong Mixed Nuts, pare. Bago yan, inspeksyonin muna natin kung ano ba talaga ang laman ng Ding Dong. Kasi sa lahat ng dito, sa lahat ng chichirya dito, ito yung pinaka-complex. So, meron tayong Nagaraya. parang nagarayat, ha? Coated peanuts. Yung maning coated. Mancher, green peas, boy bawang, cornic, pakaraniwang mani, happy. Etong dilaw, parang beans ba to? Parang beans na. Parang beans to, no? Yung dilaw. At I guess, yun lang. So, tulad na kanina, durugin na natin to, par. Okay, hawak muna yung totem ko. Itututok mo, tapos ako yung babayo. Tutok mo. Ay, hindi, tutok ko ba yung... Hawakan mo bayo ko. Okay. Sige, pwede yan. Gusto ko yan. Teamwork. Teamwork makes the dreamwork, pare. What's gonna work? Employment? Ano ba? Tulong-tulungan mo ako, Bin. Kasi sakit talaga ng ulo ko eh. Sakit ulo ko. Sige. O, di ba? Mas madali. Madali. Teka. Medyo nasasaktan ako eh. Okay lang. Ayan okay naman eh. Ayan medyo nakakapanibago lang pero okay naman pala. Para paliligo lang yan eh, nung dati ayaw mo. Pero alam mo yan. Ang sarap ng dingdong na durog. Medyo ridiculous to diba? Sige, i-stay lang muna natin yan dyan. Tapos hintayin natin na uminit yung mantika natin. Sprito na natin yan. Check lang muna natin kung may makakalas. Okay, may mga nakikita akong kumakalas. Pero sana may matirang makulay. And sana hindi siya mag-brown ng tuluyan para kita yung magandang kulay ng ating ding-dong chicken, di ba? Sige, hintayin na lang natin maluto yan. Di ba? Ako'y tao lang na nadadarang at natutokso rin. Ang ganda, i-plating na natin to. Tapos, tikman na natin. Tapos, uwi ka na, yan. Kahit na ulo ko, uwi ka na, yan. Umiiyak pa, ba? Umiiyak pa. Para kung may nalasahan, o baka pagod na lang yung mantika natin. Kasi kanina pa ginagaya pang prito yan. Parang may konting sunog. Ewan ko kung ako lang ba. May mani, breading mo, may mani. Kalain mo yun, may Kakaiba green yan, peas. oo. To, may laman para makuha mo ng sabay.
Wala ba? O meron ba? Wala ba? Wala ba? Lasang-lasa mo yung dingdong. Lasan-lasa mo nga yung dingdong. Yun yung matindi dun eh. Parang nabawasan ng konti yung linamnam ng dingdong. Kasi yung dingdong, medyo ma-powder yan. Di ko alam kung ano yung mga powder na nilagay dyan. Hindi lang siguro asin yan. May kung ano-ano pa. Baka may chicken powder yan. Ewan ko eh. Lasa mo siyang dingdong. Hindi mo kailangang i-claim na dingdong fried chicken, par. Pagka yan, nakita talaga si Erg mo, ano yan, dingdong fried chicken? Tumpak! Dingdong fried chicken yan, pare, di ba? Kasi itsura pa lang, sakit. itsura pa lang, par. Dingdong na. Hindi, sa bagay, hindi ako hater ng ketchup. Hater ako dun sa fact na pati sinigang nilalagyan ng ketchup ni Alvin. Sa nilaga tsaka sa bulalo, yan, nilalagyan si Alvin. Hindi diba? siya lalagyan ng ketchup sa sinigang, Mang Tomas lang. Ang sakit. Ang ina. Pero dito naman kasi, fried chicken, bagay naman sa ketchup. Hindi ako hater ng ketchup ha. Yun lang talaga kung paano gamitin ni Alvin yung ketchup talaga. Uy, di ako nagtangin. Masis sa'yo. Pero eto mabalik tayo dito sa usapang manok at dingdong. Napakasarap. Matamis, maasim. Higit sa lahat, ang lamig ng ketchup, tapos ang init nito, pre. So, bumabalanse, di ba? Para patunayan kung masarap to. Amidi, halika dito. Dito. Okay. Oh, napasayaw! Pre, hindi sumasayaw yan, ha? Hindi sumasayaw yan. Pero kamusta? Masarap, no? Sarap dingdong. Sarap. Lasa mo yung dingdong. Hindi, legit, ha? Legit. Ang sarap ba daw ding-dong? Totoo naman yun. George, halika nga dito. Ang lutong, oh. Lasa mo yung dingdong. Diba? Lasa mo yung dingdong. Tapos lasa mo yung masarap na manok, pare. Ang galing neto, Hindi ko in-expect na gagana to. Nilagay rin namin to for the memes, eh. Alam mo yun? Promise, masarap to. So, ito na. Yung ranking natin. Okay. Number 1 ko. One being... The highest. Dingdong. Dingdong ang number 1 ko. Number 2 ko yung Cheetos. Number 2 ko yung Cheetos. Number 3 ko, Tommy. Number 4 ko yung Vinegar Pusit. Number 5 ko yung Mr. Chips. Diba? Oo. May bibi dito. Baka gusto nyo magluto kami ng bibi, comment nyo lang, diba? Ako kasi, medyo texture guy ako eh. Pag nagluluto ng gulay dito, gusto ko yung malutong pa. Yung mahilaw-hilaw pa, diba? Gusto ko yung atsarang, alam mo yung atsarang malata? Ayoko no. Gusto ko yung atsarang ko para kakagayat lang ni nanay kanina. Alam mo yun, ganun yung gusto ko. So, dahil ganun ako, eto yung pinili ko. Tingin ko, marami ng, yung taong nakagawa niya, marami na siyang tinesting na iba't iba. Baka Doritos, o baka ibang potato chips, Lay's, ganyan. Kasi malamang hindi naman sa Pilipinas nag-originate yan eh, di ba? And siguro, nanalo sa kanya yung Cheetos kasi malinamnam talaga. And hindi ko alam kung maalat ba ang Cheetos, pre. Hindi naman eh. Pag kinakain mo siya, hindi naman siya maalat eh. Sakto lang siya. Pero kapag binalo mo siya sa chicken, masarap. Masarap siya. Hindi siya tumatabang tulad nung iba na kapag nadurog na, tumatabang na nawawala na ng lasa. At yung lasa ng Cheetos, imbis na mag-dissipate, nag-i-evolve siya kapag pinirito mo. Etong dingdong, kung ano yung lasa ng dingdong, yun din yung lasa niya dito. Which is certainly not a bad thing. Kasi ako, fan ako ng dingdong, kaya araw-araw ako nanonood ng Family Feud, di ba? Pero kasi pwede rin oatmeal. Tinry ko na dati yun. Ewan ko kung naaalala mo, pinagluto ko kayo sa Hulu dati noon. At saka ginawa natin yun sa Quaker Oats. Oatmeal fried chicken. Actually, cornic. Dahil may cornic to na kumapit, malamang yung purong-purong cornic. Gagana yun. Boy bawang saan? Boy bawa, kaya sa pari, di ba? Pwede yan. Pero yung boy bawang medyo mas ano siya, malambot yung cornic niya. Yung sa pari medyo may katigasan ng konti. So, feeling ko mas okay yung boy bawang. Kaya kung meron pa kayong naiisip i-try, comment nyo sa baba. O kaya, ipakita nyo sa akin sa mga social media ko. Jerome, lagay mo nga dito yung mga social media ko. Tag nyo ako, message nyo ako, gusto ko makita yung mga ginawa nyo. At kung ikaw ay bago dito sa channel na to at nag-enjoy kami, napulot ka informasyon at entertainment at napangiti kita kahit 2 segundo lang, pwede mo i-click ang subscribe. Kung ayaw mo naman, walang pilitan. Mahal na mahal pa rin kita. Hanggang sa muli mga inaanak, I love you all. At nandiyan ba si... Hindi. Naiintindihan na nila yun. Naiintindihan nila yun. Saan ang ulo ko eh?